Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night edition ngayon, and we are so happy dahil tuloy-tuloy ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Hindi tayo nawawalan ng pagpapala. Kamusta kayo, mga kaagapay? Ano hong balita sa inyo? At tuloy-tuloy tayo ngayong August. God is good. Patapos na rin ang August. Ngayon ay August 29. And we are so glad that God has been good. Magse-September na. Lumilitaw na yata ang mga Jose Marichan dyan. Sumisilip-silip na at September na in a short while. 2 days from now, naku, baka nagpapatugtog na ng Christmas songs. Kamusta kayo? Well, the Lord is good to us. At patuloy tayong nagbibigay ng serbisyo dito sa Heartline. Ito po si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo dito sa FEBC. At ang Heartline ay patuloy na nagbibigay ng kalinga at luna sa inyo. Dahil dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Alam nyo, itong aking guest ay kasama nyo na dati pa. At surely familiar kayo sa kanya dahil sikat na sikat ito si Doktora eh. Pero you can call her Ate Cleo kahit siya ay doctor ng counseling. At siya ay, naging kasama sa Mombusho Japanese Government Ministry of Education noon at nag-aral siya doon, nag-conduct siya ng program on moral education with the thesis para sa moral education ng Pilipinas compared to Japanese moral education sa lower secondary school. At narami siyang maiko-contribute sa atin. Dahil dito sa Pilipinas, yun din naman ang kanyang ginawa. Nag-establish ng values education, nagbigay siya ng study tungkol sa tibay at lakas ng mga OFW. Yan, nung nasa Lasal pa siya. Yan, eco-scholar yan, si Doktora. Pero si Ate Cleo ay isang empleyado dati sa Central Luzon State University at marami siyang mga estudyante na natulungan. Maski sa PNU, nag-aral siya ng counseling sa Lasal din. At siya ay scholar doon sa Lasal. At kahit retired na po siya, siya ay patuloy na nagpa-private practice sa PACC. Yung mga estudyante sa ASCM, ayan, baka kilala niyo siya at alam ko isa siya sa mga nakatulong sa inyo. At nagturo din pala ng SPED sa St. Paul University. Ayan, mga kapatid, mga kaagapay, ang ating board director kasama sa Philippine Association of Christian Counselors, isa siya sa mga director doon, si Dr. Cleo Palak, or also known as Ate Cleo. Good evening, Ate Cleo. Good evening. Magandang gabi sa tagapakinig ng Heartline. Ayan. Ate Cleo, kamusta na po kayo? Ano hong balita at pagkaparating na ang September, anong mga pinaghahandaan nyo? Naghahanda na ba? Namimili na ba kayo ng mga pangregalo sa Pasko? Usually kapag ganyan magsi-September, nag-i-start na yung mga kanta no? Yan, Kanta-kanta na tayo ng mga Christmas song. Ganyan. Parang masaya, masigla ang feelings kahit medyo may ulan-ulan ng konti. Ayan, totoo po. Mukhang mapapakanta kayo ngayon. Magsasample po ba tayo? Baka bumagyo. Nako. Ate Cleo. So, tayo po ay andito sa Heartline at ang church niyo ay sa Bread of Life, Makati. Tama po ba? Oo. Nasa Makati siya pero nandun kami sa Ayala Mall sa Rojas Boulevard. Doon. Ayala Mall, Rojas. Parang di ko doon sa may Ayala Mall
Ayala Mall siya, yung nandun sa tabi ng MOA. Meron Oh, dong Ayala Mall. oh, I see. Ay, nako, tagal na ako hindi nakapagpunta sa MOA. May Ayala Mall na pala. Akala ko SM pa lang na andon. Pero, ayan, marami tayong matututunan kay Ate Clay. Baka may gusto ko kayong batiin. Noon, binabati ko si Angel, birthday niya ngayon. At saka Opo. yung sa Non-Stoppable Senior Group ng Beginning Church sa Makati, led Ayun. by Pastor Daniel at saka si Sister Fe. And then, yun ding mga PACC board, si Jane, si Joy, President, si Sila, si Adrian, at saka si Mike, Pastor Mike. Then binabati ko rin yung mga taga Nueva Ecija, yung kapatid ko, si Olive, mga Yun. pamangkin ko doon, si Rael, Samuel, si Chinil, at saka si Maribel. Binabati ko rin yung pamangkin ko nasa Singapore, doon sila nagtatrabaho ng wife niya, tsaka yung baby nila nandoon din, si Moses, si Louis Daniel, at saka si Jam. Nandoon sila sa Singapore. Then Ay, binabati ko rin yung kapatid ko nasa France, si Eman at si Josie. wow, Sa that, France naman sila nakabase. ayan, ay, mako. Then, Sa France, oo. baka nadadag, nakakarating din tayo doon. Sige. So, isi-send ko yung link sa kanila para mapakinggan din nila tayo. Maraming Pilipino din doon Opo, totoo. sa France. Mm. Yan. Nako. Yung Wow. mga naging friends ko sa Japan, si Dr. Takako Sugama, nasa Ayan. Pennsylvania siya. Sa US naman siya, nakabase. Oh, great. Yan. At Ay, saka yung, nakakarating din. pwede pa ba? O Sige, sige. oh, sige lang ho. Okay na. Okay na Sige. siguro yun. Ay, yung mga kasama Nakakarating. ko sa Bread of Life, sa small group. Si Yan. Terry, si Leslie, si Adrian, si Johnny. At saka yung mga, yung sa Ecclesia din. Meron din akong ka-group sa Ecclesia sa Makati. Si Pastor Daniel, si Pastor John, si Yes. Mary Jane, yan, si Mary Jane, at saka si Pastora Ora, Mm. si Celia. Marami pa doon. Nalimutan ko na yung pangalan nila. Yeah. Wow, praise God sa inyo ng mga fans club ni Ate Cleo. Thank you very much for being right there. At syempre, yung mga ating mga avid listeners, nako, nag-greetings na, oh. Eto si Markiam Almazan, good evening sa inyo. Juliet Adrada, good evening din, galing Pangil, Laguna. Si Ed Dalagan, oy, paring Ed. Galaw-galaw, okay. Si Ate Rosalinda Gomez Boyco, God bless din sa inyo. Si Jonah Kisnamal Parolan, God bless din sa inyo. Ate Jeneline San Juan, amen. Lolita Ignacio Reyes, good evening po. Yan, God bless sa inyo at pati sa lahat ng staff. Si Aaron Rose. Miko Moreno Botial, good evening din. Si Dusty Cruz, magandang gabi. Ate Lou Palisok. Kamag-anak niyo po ito. Ayun. At si Raymunda Gallardo, good evening din at God bless sa inyo. Nako, ang dami pa natin mga igigreet. Nako, milyon-milyon na yata tayo. Anyway, thank you very much kay Axonic Aviles, pati kay Grace Asguera, Lilia de la Cruz, Mark De Vera, Lawrence Lade, Nimpa Apostol, si Lotlot, Aaron Gacho, Jeneline San Juan, Amor Lolo, si Lolo Amor, Elsie Oblepias, Reynaldo Caimol, Jordan Maulyon, Aquila Cadelina, Nimrod Arnold, Raycong Bondok, Jeremy Celes, Jonah Parolan, Sheila, Raimundo Igual, Charlene Muro, Teresa Quevedo, Lynn Del Halle, Michael Martinez, Abigail Pante, Hein Largado, Evelyn Fontanilla, Maribeth Itak, Maribel San Juan, at si Josephine Mendoza. Mamaya, babatiin pa natin ang iba dahil ang dami pong nakikinig sa inyo ngayon. Ate Cleo. So, magandang gabi. Welcome dito sa Heartline Friday Night. Are you ready with our questions na po, Doktora? Oo, sige. Sige, Ate Cleo. Here are the questions. Ang una, sabi niya, bata pa lang po ako ay pakiramdam ko, di ako welcome sa family ko. Lalo na sa Mm. nanay tatay ko. Teka, kaya po, lola ko ang nagpalaki sa akin. Pero, pinagtapas naman po ako sa pag-aaral ng parents ko.
Hanggang sa namatay na Mm-mm. po si tatay, gusto ko na po silang patawarin pero wala po akong natanggap na sorry sa kanila. Mm-mm. Pero soft na ang treatment sa akin ni nanay. Ano po dapat gawin? Mm-mm. So, eto, Oo. yung mag-ama o yung mga magulang niya, hindi sila close. Parang hindi siya Mm-mm. welcome. Pero hindi siya masyadong nagdetalye kung paano niya naramdaman yun, ano. Pero, yun nga, at patay na daw ang tatay niya. Eh, syempre, hindi naman natin mapagsusuri yung patay. Ano masasabi niyo po, Mm-mm. Ate Oo. Claire? Parang yung issue niya dyan ay forgiveness. Tapos parang gusto na niya mag-forgive. Oo. Sa kanyang parents. Yung pag sinabi kasi nating forgiveness, it is a conscious effort na and voluntary on your part na mag-release ka o for the release the you release the anger, the Ah, resentment na naramdaman niya doon sa kanyang mga magulang. Gusto niya na i-release yung mga negative emotions na yun. Ngayon, kapag sinabi nating ang kung ang forgiveness ay voluntary, it's a conscious and voluntary effort on your part, ibig sabihin, pag voluntary, wala kang i-expect sa kanila na magsasorry pa sila sa iyo, na ah, mag-apologize sa iyo. Kasi voluntary yun, ibig sabihin, in-undergo mo na yung process sa mind mo na patawarin sila. So mm, wala kang ini-expect na gawin nila para i-release yon kasi it is voluntary. Parang sa Tagalog, pagpapalaya sa sarili mo doon sa mga naramdaman mong galit, mm. sakit sa mga At, tao na inakala mong nakasakit sa iyo. ah, Parang gano'n. O, eh, tapos ang forgiveness din ay it's a healing process yes. or emotional healing process or that will lead to healing or that will lead to healing and Ah, improve relationship and a greater sense of peace. Parang nagkakaroon ka dyan ng healing. Tapos nagkakaroon ng improvement yung relationship mo. Tapos nagkakaroon ka ng higit at mas masarap na pakiramdam kasi may yes. peace ka. Oh, Alam actually, mo ba, Kuya Pilo, nung ginagawa ko yung dissertation ko, Strengths of Overseas Filipino Workers, opo, opo. yung ano kasi ako doon yung mga in-interview ko, yung strong and non-strong family. Lumabas na strengths ng non-strong family, yung pagpapatawad sa kaho, na hindi mo makikita sa mga family strengths model na very unique sa atin kasi forgiveness sa Pilipino ay related sa ano natin, sa faith natin. Ating Yung our pananampalataya, opo. leaning to spirituality. Opo, Yun. totoo. Ay, doktora, totoo yan. At iyan ay isa sa mga magandang ebidensya ng pagpapala ng Diyos ay nasa ating mga kapwa Pilipino. At talagang ang sarap malaman po niyan. Thank you, Doktora Claire. Mm. At Pero, saka yung sabi sa Matthew, di ba? Yung Matthew 4:16 na it emphasized the importance of forgiveness as the Lord uh, forgive us kasi crucial siya sa healthy relationship. yes. At saka, oo. At saka isa rin, banggitin ko rin na kapag nagpapatawad ka, ay meron kang blessing din. Nare-release yung blessing sa buhay mo. At saka ano din, yung meron kang blessing at saka nagpapakita ito na umunlad ka na bilang tao. It Uh, is a step towards maturity. So may question ako, Ate Cleo. Oo. Tama ba mag-expect ng sorry sa mga taong mahal mo sa buhay? Tulad nito sitwasyon na to, patay na yung tatay niya. Paano naman Mm-mm. magsusorry pa yung patay? Nasa hukay na. So, Mm-mm. I mean, di ba minsan kapag iyong kusang loob ang ibinibigay sa isang tao, di ba naman, hindi naman hinahanapan ng kapalit. Minsan nakakasakit Mm-mm. talaga. Naalala ko, minsan, di ba, tayo, yung mga magulang diyan, lalo na, yung mga magulang na Mm-mm. nagbigay ng lubos-lubos sa kanilang anak, kahit na ba tumalikod yung anak, andun pa rin yung mga magulang.
Mm-mm. Ito tungkol sa Tsaka pag bali. sinabi mo, Oo. oo, pag sinabi mo kasing gusto mo nang mag-forgive, conscious effort yun. Aha. Hindi ka na mag-expect ng magsusorry pa sila. Ikaw na ngayon yung Kusang loob. magre-release. Oo, pusang loob na magbigay ng awa, ng mercy sa kanila Ayun. na hindi ka pinipilit. Mm-mm. Oo. At kahit hindi mag-sorry, lumulog Mm-mm. yung Oo. bukal sa puso at Mm-mm. inibigay pa rin kung ano yung nasa pagkatao ng isang naniniwala sa Diyos. O tapos balik tayo dun sa tanong sa question niya kanina. Kasi 'di ba yung mother na lang niya nandiyan tapos Mm-mm. malambot na yung puso, yung mother niya hindi na siya that strong sa kanya, parang soft na yung mother niya. Oo. So, that is the opportunity. Kasi pag nag-release na siya ng forgiveness, yung wall between her and her mother, natanggal na. So, Opo. magkakaroon na sila ng good relationship. Tapos, pwede na silang mag-bonding together, mag-walking, mag-go to church together, mag-mall together. And then, that's the time na pwede niya nang tanungin ngayon yung mother niya kung bakit siya ipinagkatiwala sa lola. Baka yung naiisip niya noon na dahilan na kaya niya Mm-mm. ikinagagalit, hindi naman pala yun. Maaring magkaroon siya ng kaliwanagan sa aspeto na yun. Pero kailangan matibay din ano kung ano man yung magiging sagot. Tuloy pa rin Oo. pagiging mabuting tao. Ayan. Oo. Mm. Oh, wow. At saka yung, by the way, yung karagdagan ding information sa forgiveness, it doesn't mean na nag-forgive ka na, you are condoning yung behavior or you are tolerating the behavior. Tama Ang po. forgiveness kasi nire-release mo lang naman, ikaw yan para sa sarili mo. Para hindi ka na imprison doon sa galit, sa Oo. mga resentment, para palayain mo yung sarili mo sa mga ganon. Aha. Ito naman nagko-correct. Napapanatili ang balanse ng buhay dahil tayo ay nagpalaya ng pagpapatawad para mabalik yung Oo. ma-restore ang relasyon. Ayun. Oo. Wow. Ayan, thank you mga kapatid sa tanong na yun, ano? Eto, may second po tayong question. Sabi naman ng ating next listener, sabi niya, paano ko po i-deal ang parents na ungrateful? Meron bang parents na ungrateful, yung hindi na happy? Halimbawa, kapag niregalo ko sila ng material things, ang sagot sa akin sana raw pinera ko na lang. Kapag naman pera binigay ko, di man lang daw ako nag-effort na bilhan sila ng material na bagay. Never ko rin na-feel na proud sila sa achievements ko or pinagmamalaki ako sa iba. Uy, teka, mukhang maraming hugot itong ating listener. Kasi mukhang may ibig sabihin sa kanya ang, ang mga ginagawa ng magulang niya. Sige nga po, Doc. Ate Cleo, go ahead. O Ungrateful. nakaka-relate. Oo, parang nakaka-relate ako sa kanya kasi yung mother ko ganyan not appreciative. Not demonstrative, not appreciative. Pero ganito, pwedeng you can enlarge or shift your perspective doon sa behavior ng parents mo. Halimbawa, pwede mong tingnan pwede mong tanungin yung sarili mo, bakit ka ba ginagawa pa rin ito? Ano ba yung dahilan? Basically, di ba kaya mo yan ginagawa dahil gusto mo ipakita yung care, yung Ah, love mo sa kanila, and that is your way of blessing them. Or that is your way of honoring them, Opo. returning to them, whatever things that they have done to you in the past, yung pagkikare sa iyo. Ikaw naman ngayon, di ba? Kaya mo Ah, ginagawa yon. Tapos balikan mo rin yung commitment mo na commitment bilang mo. anak, o commitment mo sa kanila na bilang anak, gagawin mo yan. Di ba mas mahalaga yon kaysa yung kaysa yung acknowledgement kasi committed ka, parents mo kasi yan 'di Aha. ba? At saka we are commanded sa Bible, 'di ba Kuya Pilo, na they have to respect our mother, our father. Yun Honor yung our parents. sabi sa Ephesians 2 and 3 ata yun, tama ba?
Yung Ah, sabi, you have to respect your father, your mother. opo. Tapos yung command na, or you have to honor your parents or your mother and father, yun yung command sa Bible na may promise. Ang promise doon so that it will go well with you and you will have long life. Yun Yan. yung natandaan ko doon sa passage na yun. Oo, Oo. totoo. Tapos isa pa rin, kasi pag kami nagkakaedad na, kagaya ko, Mm. na senior years na ako, nagkakaroon ng ano, iba na pala yung pabago-bago na yung kondisyon. Minsan, Oo. minsan sa physical, nanghihina na, sa Yeah. emosyon, paiba-iba na rin yung emosyon, tapos mararamdaman nila bilang Opo. nasa ganyang age na abandoned sila, not appreciated, alone, and lonely. Ngayon, yung mga bagay na pakiramdam nila na yun, parang isa ring factor yun para hindi sila mag-appreciate, ma-acknowledge siya. Siguro yung sobrang stress na, nahihirapan na rin sa katawan. Medyo Oo, marami ng mga iko-complain. Marami. oo. Napansin ko nga yung mga taong kahit bata pa ay mayroon ng nararamdaman sa katawan. Madalas mag-complain. Kaya kailangan mag-exercise, ano? Pero parang ito related do sa kaninang tanong, yung unang tanong natin. Baka naman kasi na ang taong ito ay naghahangad o naghahanap ng expectation. Pero tayo, kapag nagmahal tayo, nagbibigay lang tayo. Hindi mo na kailangan ng, Mm-mm. ng kapalit. Baka naman kasi, Oo. baka naman, ito ba'y namamana ang pagiging ungrateful? Baka parang napansin ko, parang hindi siya happy sa kanyang nanay, tatay. O sa kanyang nanay, na sa parents niya, hindi siya happy doon sa kanilang mga ginawa sa kanya. Parang nakalimutan yata yun. Palagay niyo po. Kasi, oo, kasi minsan din parang we long for affirmation. Na Yan. kahit man lang makarinig ka na tinuri ka, in-appreciate yung ginawa mo, na nakaka-encourage kasi yun, eh. 'Di Hmm. ba? Na patuloy mong gawin. Pero maganda rin na, kasi nga, ganun na, pag matanda, nalimutan na, marami nang nalimutan, marami nang iniisip, Ah, marami nang iniisip na pa iba-iba na dahil sa mga pagbabago na nangyayari sa katawan. So siguro, ang pwede niya ring gawin para mag-continue pa rin siya sa ginagawa niya, pwede rin niyang alalahanin yung mga magagandang ugali ng parents niya ah, noon. Para that will keep her going. That she will continue what she started of yan. honoring them. Para hindi siya magsawa. Yan, tama. Ano? Mm-mm. Gunitain Pwede rin natin yun. ang pagkilala sa mga magulang kahit sabihin natin sila ay parang hindi na sensitive. Mm-mm. Pero maraming nararamdaman ang mga magulang natin. Maraming hirap din pinagdaanan. Kaya Mm-mm. wag masyadong wag masyadong matampuhin sa ating magulang. Ano? Ayan. Oo. At saka yung commitment, saka yun nga, yung honoring them. Kasi Yes. nakalipas na yung time nila, ito na yung time for us to honor them through those things. Yeah. Opo, totoo yan. Nako, mga kapatid, kaway-kaway dyan, mga ka-heartline, mga katoto, mga katropa, kayo po ay patuloy na ini-encourage namin na sana maging mabait sa ating mga magulang, Huwag niyong kakalimutan ang kanilang mga pinaghirapan. Kahit pa dumating sa time na sila ay nagkaroon na ng pagiging sensitive dyan, ay patnubayan nawa tayo na maging mabait sa kanila kahit ganun na. 'Di ba? Tama ba mga kaagapay? Si Edmund Garcia, Lordan Maulyon, Gemma Lucas, Aquila Cadalina, Ronald Young, Maria Hesita, Reza Mendoza, Lani Guimar, Nimrod Arnold, Kuya Raycom Bondok, Lucena Buhatin, Jeremy Celes, Lenny Cotinedo, Jonah Parolan, Eufrosina Bernardino, si Sheila Igual, Emmy Pagio Teodoro, Charlene Muro, Floserfida Garia, Teresa Quevedo, si Lynn De La Halle, Michael Martinez Santos, si Jerry Tansuico, Sandra Alemania at Abigail Pante. Mamaya, marami pa tayong mga kaagapay na naandyan, okay?
Patuloy po tayo. Eto, Ate Cleo, eto naman yung tanong ng ating third listener. Sabi niya, ito. Teka, sandali muna pwedeng sumingit. Kasi Sige sabi ko, po. mother, I can relate to her kasi ganun din yung mother ko. Pero alam mo, nung nasa ospital na yung mother ko, dinala kasi namin siya ng sister ko. For the Oh. first time, sabi niya, thank you ha. Aba, na-appreciate yung ginawa namin. Pero Oo. yun yung memory ko sa kanya na napakasarap pakinggan na nag-thank you siya. Tapos alam mo ba na nung nandun siya sa ICU, Aha. yung dumalaw yung isa kong estudyante sa ASCM. Birthday ko kasi yun eh. Tapos instead na ako yung i-greet niya, pumunta siya sa mother ko, very touching. Pinasalamatan niya yung mother ko for creating a person like me who were able to train students in Yes. ASC. Nakakaano ba, na yung mother ko, though she gave up her profession, nag-alaga siya sa amin, ni-raise up niya kami, professionals. Yun, malaking impact pala yun. Kasi hindi, nag-iisa siya pero ang dami namin. Dumami yung influence niya. Oh, I see. Very Wow. touching. Praise Oo, God. sa Maganda. ICU yun. Very Ayan. memorable. Well, maraming mga bagay ang nagagawa ng mga ganon circumstances. Maalala na lang natin yung halaga pagka naalala natin yung kabutihan na ginawa ng isang tao, lalo kapag sila ay nasa sakit, ganun, mayroong kondisyon. Mm. You'll see, iba yung luwag ng puso kapag nakita natin na ang isang tao ay malapit nang mawala. Ayun. Mm. So sana habang andyan sila, take care of them. Huwag kayong magalit, huwag puot, huwag sama ng loob ang manatili. Ano? Ayan. So, ayan, nandito pa rin tayo sa Heartline Friday Night Edition kasama si Ate Cleo Palak. At tayo ay patuloy na bibigay ng mga sagot sa katanungan dito. Ito na ang ating third question, sabi ng ating listener. Simula 2 years ago ay humarap sa maraming problema si Mister sa trabaho hanggang sa nag-resign siya and 6 months nang walang work at walang income. Ngayon po ay may mga suicidal thoughts siya. Naku, yun na lang daw siguro ang solusyon sa marami niyang problema. Nung una ay hindi ko ito naririnig sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na baka gusto o kailangan niya ng counseling pero ayaw niya. Paano ko po siya Mm. matutulungan? Ano po ang dapat kong gawin? Ay, mahirap nga ito at marami sa ating mga Pilipino ay hindi pa rin bukas sa pagka-counseling kasi akala natin ang Mm. counseling ay para sa mga mayroon lang problema sa pag-iisip. Pero hindi totoo yun. Maski tayo na may problema pang araw-araw ay kailangan din. Ate Cleo, paano nga ba yung ganito? Asawa na niya mismo ang Oo. nagkakaroon ng problema sa suicidal thoughts. Ayun. Oo. So yung si Mrs. Meron siyang pinipresent yung problem sa atin, yung depression sa suicidal thoughts ng husband niya. Aha. Yung pagsuporta at saka yung pagpapalakas ng loob doon sa mister niya ay nangangailangan ng isang malawak na pag-unawa niya sa husband niya. Yes. Malawak na pag-unawa at saka bukas at patuloy na pakikipag-usap. Kasi may suicidal thoughts siya eh. Mm. Ngayon, ang pwede niyang gawin, kapag ka bunabanggit na ng asawa niya yung suicidal thoughts niya, kung pwedeng pakinggan niya dyan siya sa tabi niya, i-clarify niya, magtanong siya, pero wag niyang sisisihin, wag din niyang awayin. Ngayon, Oo. kung pwede na tanungin niya, i-clarify niya yung kanyang yung kanyang ideation, suicidal ideation. Pagkatapos ay kung pwede rin niyang sabihin na it's okay lang na ma-depress ka. Ah, Kasi sa situation nga naman niya, sino ba namang hindi madidepress doon? 6 na buwan ka nang walang trabaho, ang lalaki made for work, ang babae for oo. nurture, di ba? So, napaka-depressing nga naman yun. So, sabihin mo sa kanya, okay lang yun. And then, ano pa ang pwede niyang gawin? Um, Kung pwede niyang samahan yung asawa niya na
na doon sa mga bagay na nakakapagpasigla sa kanya, kagaya ng Mm. mag-walk, paglakad-lakad, mag-run, o kaya going to Oo. sharing together, singing together, yun. Para lang maramdaman niya na may kasama siya. Hindi siya nag-iisa. Yung Oo. mga ganon. Ay, ayun, Mm-mm. maganda yun, yung singing together, kumakanta at umaawit. Kasi, eto, ang sarap yung kapag yung every week nasa church tayo, nabibigyan natin Oo. ng pagkakataon yung kaluluwa natin ay lumago din. Kasi, sa totoo lang, Mm-mm. ang taong na naghahanap ng lunas ay makakahanap Mm-mm. ng kaluluwang katanggap-tanggap sa Panginoon at talagang pumupuri sa Diyos. Ang healthy ng pagpuri sa Diyos talaga, Ate Cleo. Ang healthy. Oo. Nakakatulong yun. Nakakatulong din niya para ma-release siya sa mga sa negative thoughts na nandyan sa isip niya. Oo. Pagkatapos, pwede rin na sabihin niya sa husband niya, pwede ba i-update ko yung curriculum vitae mo? O Yan. tulungan kita maghanap ng trabaho doon Eh sa mga baka, job sites. O oo. pwede rin yun. Paano O kung may kaya, na? o pwede rin na magtanong-tanong siya sa mga kaibigan niya kung ano ba yung pwedeng trabaho na pwedeng na Oo. po pwede sa kanya, basta lang may magawa para Oo. maramdaman niya na may purpose pa rin yung buhay niya. May nest cafe pa. Bakit pa siya bumabangon Nescafe sa pa. umaga? Para saan ka bumabangon? Pero alam niyo mahirap 'yun kung lalo kung may edad na, hindi na Oo. masyadong na-employ. Pero alam niyo, Mm-mm. ito para ma-encourage lang may mga Oo. kakilala ako, may edad na, mga wala din trabaho. Hindi lang mga may edad, mga iba doon, mga bata pa hindi makapasok ng trabaho. Eh gumawa ng Mm-mm. sariling kayod. Yung isang kaibigan, Oo. kilala ko, nagtayo lang siya ng kape. Meron siyang maliit na lamesa lang. Tapos doon siya nagtinda ng kape. At malaki malaki kinikita niya. Biro niyo mga 20 na bawat gabi. Magsisimula lang siya mga alas 6 ng gabi hanggang alas 9. Pinwesto niya malapit sa eskwelahan. Well, ang mga customer niya, mga estudyante, tsaka yung sundo ng mga estudyante. Ah, Ayun. maganda yun. Sabihin natin 20 pesos isang kape. Kahit makaano ka Mm-mm. doon. Kahit sabihin natin mga 200 lang na di ba? 2,000 na rin. 4,000 na rin 'yon kada gabi. Mm-mm. Oh, malaki no. O sabayan, kahit kumare 50 lang na benta natin sa unang araw, yan. 50 lang, edi may 1,000 ka na kagad. Parang somehow nakaka-contribute. Yung iba ka namang So, kaibigan, nakakatulong. ang laki ng kinikita nila sa kwek-kwek, yung mga fishball, mga ganun. Ang dami Oo. oportunidad. Oh. And then, Mm-mm. yung iba naman, yung mga millennial, nakalalam ko na walang trabaho, napagtrabaho sa Mm-mm. online, mga virtual marketing, mga virtual assistant, tapos nagbibigay sila nag dropshipping. Iba-iba na. Parang eto Ate Cleo pagka palang Oo. type ka sa ChatGPT, kasi akala nyo Oo. pang assignment lang yon. Pero pag nag-type ka Mm-mm. sa ChatGPT, sabi mo, ano ba magandang negosyo na mataas ang kita pero mano-mano dito sa lugar ko, kunwari at sa Laguna o kaya kunwari dito sa Oo. Alok, Manila o kaya kahit na andyan ka lang sa Quezon City. Ano ba pwede kong gawin para ako'y kumita? Maglagay ka ng target. Mm-mm. Gusto ko kumita na kahit 5,000 a day. Ganyan. Pagka Mm-mm. GPT mo, magdami niyang ibibigay na suggestion sa'yo. And matutuwa po. Talaga? Oo, matutuwa kayo. Hindi Mm. kayo maubusan ng mga bagay na pwedeng gawin. Totoo to. Ah. Kung ayaw niyo ChatGPT sa Copilot, tingnan niyo rin. Tingnan niyo rin sa Mm. sa Genesis ng tawag dito ng Braveheart ng Brave na website. I-try ninyo. Pagka i-type niyo, kahit ngayon, mag-type kayo diyon. Kasi marami siyang idea kung paano tayo mag-survive. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. No? Ayun, siguro gusto ko itanong sa inyo, Ate Cleo. Paano ba tumibay ang loob? Paano ba magkaroon ng lakas ng loob sa buhay? Ayun, kasi kailangan, yung sufferings kasi, kailangan yun, na magdaan ka roon, yun ang nagpapatibay sa iyo. Yun ang nagbibigay yun yung parang propel. It will propel you to do action. Kagaya niya, pag nawalan ka ng trabaho, hindi naman yun ang end ng mundo.
Mag-open ng other possibilities and opportunities yun So, paano sa ako iyo. maniniwala? Paano ako maniniwala na sa dami-dami ng mga pangit nangyari sa akin? Paano ako maniniwalang meron pang pwedeng gawin? Paano ako magtitibay na loob? Meron kang yung relationship mo sa Panginoon. Yun ang magbibigay sa iyo ng higit na encouragement. Dahil meron Diyos, He is in full control. Hindi ka na, Oo. isipin mo, hindi ka niya ginawa without a purpose na ganyan lang ang buhay mo. Meron siyang purpose dyan. Kahit na sa pagkawala ng trabaho, meron siyang itinuturo sa iyo, character building, yan, Mas mga bagay. ganon. So doon, Oo. Yeah, go ahead. oo. Maganda yung ano mo, ano ba yung co-pilot? Ngayon ko lang narinig yun. Hindi ko siya kapatid. Yun. Pagka nagko-computer ako, minsan tinatanong. Minsan na-encourage ko yung mga nagtatanong sa akin. Yan, yung mga wala nang pag-asa sa buhay na parang wala nang magagawa. Sabi ko, tanongin mo to si co-pilot. Buti, ay, hindi bababa sa 5. I tell you, ma'am, hindi bababa sa 5 na pwede mong gawin. Pare, tatabihin mo, Talaga? ako ay senior citizen. Ako ay Oo. 50 years old. Hindi na ako pwede magpa-employ. Ano pwede kong gawin para kumita ako ng 4,000, 5,000 a day, mga ganyan. Ano mga pwede kong gawin? Ano kailangan ko? Tapos, ang dami niyang isasagot sa inyo. Nakakatuwa. Diba? Pero Oo. talagang malaking bagay na sinabi niyo, kailangan manampalataya sa Diyos na imposibleng nilikha kang espesyal tapos bibitinin ka. Hindi naman ganoon ng Diyos. Kaya nga. Hindi ka naman papabayaan. Merong mangyayari, may mga taong kakalinga para patibayin ka. Para sabihin sa iyo, uy, may mga iba pang mahalaga sa buhay mo bukod doon sa importante lang sa iyo. Makikita niyo. Kagaya niya, di ba? May asawa siya, nandyan yung wife niya. Oo, So yun. yun, malaking bagay yun. Kasi kung nag-iisa lang siya, ay, paano na siya? Kaya yung wife niya na nag-aalaga sa kanya, kung pwede siyang madrain, kaya kailangan mag-self-care din siya. Kasi yung Ayan. pag-aalaga sa isang tao na depressed, na may suicidal thoughts, is emotionally draining. Yan. Ngayon, kapag ka na-drain siya, paano na ang husband niya? So, kailangan alagaan din niya yung sarili niya. Opo. Mag-self-care din siya. Yan. And then, sabi sa Ecclesiastes, di ba sa Ecclesiastes sabi doon, two is better than one because if other fall, the one will lift him up. So, yung mutual support at saka yung partnership, maganda. So, mas lalong titibay. Mas lalo kang titibay. At ang tingnan niya, maganda doon, tingnan mo yung biyaya ng Panginoon. Meron na siyang suicidal ideation, may depression siya, hindi siya nag-iisa, may kasama pa rin siya. Meron siya kasama, katuwang sa buhay. Huwag niyong isipin kayo yung mag-isa. Huwag niyong isipin lahat ng nangyari, kayo na ang dahilan, ay hindi ho totoo yun. May mga mababago. At pag-uusapan pa natin ang mga pagbabago na yan sa pagbabalik mamaya. Magbe-break po muna tayo dito sa Heartline Friday Night. Don't go away! We will be right back. Stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid, mga kaagapay dito sa Heartline, Friday Night Edition sa 702 DZAS. At kayo pa rin ay nakatutok sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At inihahatid ang programang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. And we are very glad to have you here. Kuhinin na, hugutin nyo na yung mga kaagapay, mga kaibigan, mga katropa, katoto, kachokaran, kaibigan, kapitbahay, yan, mga kagalit, yan, pati lahat ng K. Dahil lahat sila ay magiging pagpapala sa atin, sa ating pakikinig sa Panginoon, sa mga opinion ng mga expert. Kagaya ng ating kasama ngayon, si Ate Cleo. Yan. Well, Ate Cleo, okay pa ba dyan? May mga pahabol kayong bati? Oo. Sino pa bababatiin ko? Si Marilyn pa pala, yung kapatid ko. Nag-decide na siyang umuwi ng Nueva Ecija. So, binabati ko rin siya, si Linda, si Ate Aida, si Kuya, si Nika. Yan. Ayan. Magandang gabi. At lalo na doon sa mga ating mga kaagapay na nakikinig ngayon, si Corzalinia Mercado, Net Alfonso, Edgardo Elizaga, Dusty Cruz, Teresita Dulay, Leonela Veron Kiyosoka, mukhang taga-Japan to Yan, Raimundo Gallardo, Isa Sabelo, Rose Punzalan, Sablan Emeline, Nena Cueto Torres, Ed Lagasca, Cecilia Ignacio, John De Olazo, Jelly Olivar, Irene Rose, Sibay Leal, Jen Nayan, Donna Bella, Ludi Santos, Dulce Gomez Oguas, Ara, Loterte, Luis Alfiler at Leonie Generoso Peraer, kasama si Mercy Osenia. Wow, salamat din sa ating mga suki nakikinig dyan sa school nyo, Ate Cleo, sa Philippine National University. Kamusta po kay Dr. Marvic Pimentel? Sa PNU, kasama mga teachers niyan, si Nadine, Jem, Jella, Juliana, Maf, and Bea. Kasama din, itong kasama ko sa Learning Journey, Child Growth Center dito sa Malabon. Hi, kamusta po, Ma'am Max Journey? Si Ate Magdalena Katakutan, ang ating principal, kasama ang kanyang mga teachers doon. Magandang gabi sa inyo. Kamusta Ate Beth, Ate Tess, kamusta kayo dyan? Anong balita sa inyo? And syempre, binabati ko rin yung mga kasama natin na nasa abroad. Mga nandyan sa New York, si Kuya Monde Bernal, kasama asawa niya, si Shanine Bernal, at ang anak nila, si ano nga ba pangalan ko? Si Shanine, tsaka si Isabel Bernal. Ayan, thank you very much. Siyempre, yung mga kasama natin dyan sa Hong Kong, Ate Cecilia Beron, hello, kamusta ka na? Pati ang asawa niyan, si Bernard Beron, kamusta kayo? At ang dami niyang anak. Nako, parang ang ganda-ganda ng mga tanong dito dahil pang-pamilya talaga. Kaya happy listening din sa ating mga kapwa na may asawa, mga single, ngipin, mawala, yan, matanda, bata, yan, lahat kayo. Welcome dito sa Heartline. Kaya, ito yung isa pang question ng ating listener. Ready na tayo, Ate Cleo? Here we go. Ready na. Ayan. Ito, 32 years old. So, medyo in between. Oo. Sabi niya, I'm 32 years old, single, and nag-iisang anak. Uy, single pa siya. I had a conversation with my father na open daw ba ako for adoption. Since ilang taon na ako, and no boyfriend, and of course, wala pa pong anak. Na-offend ako, to be honest. And I told him na naiinis ako and nakakapresyo. Paano po ba i-handle ganito ba?
Wow, ano ba yan? So parang mag-a-adapt siya dahil single siya at dahil, oo nga naman, mag-a-adapt na lang ba dahil walang maging jowa? Yun ba yun? Tama ba naman yun? Daddy naman. Uy, ba't galon? Ate Cleo, masabi mo? Siguro yung father niya kaya din nag-suggest na ganun kasi meron siyang anxiety or worry about her. Pag nag-isa na siya, eventually, wala na sila. Siguro Oo. iniisip niya na ng father na kawawa naman siya pa mag-iisa, walang kasama. So naisip ng father maybe na isuggest sa kanya yung adoption. Kaya Oo. ganun. So whatever the reasons of the father, hindi natin alam pero yun maaaring ganun siguro. Na, May naalala ko bigla, oo. sige. Sige po, Uh, ate, go. naalala ko bigla yung kasi I do assessment also. Merong Yes. 35 years old, maganda, in the highest position sa government, came to me for assessment. Sabi Oo. ko, para saan yan? Sabi niya, requirements kasi ito ng DSWD sa akin dahil I am adopting a child. Ayun. Sabi ko, hindi ka na ba mag-aasawa? Eh, as of now, gusto ko kasi mag-adapt ako kasi parang ministry ko ito sa Lord, sabi niya. So, I admire her for that. Tapos, siya ready mag-adapt. Itong counseling natin ay it seems na hindi siya ready emotionally. I mean, Kasi pag siyempre nag-a-adapt, siguro nag-iisip pa siya na magkakaasawa. Eh parang ang pakiramdam niya, parang pinutulan na yung pag-asa na mag-asawa. Pero ito, kwento ko sa iyo, Ate Cleo, ha. Yung oo, asawa ko, si wifey ko, si Doris, hello, honey. oo, Kinasal kami, 43 siya. 43. Oo, Mm-mm. nung nagkasal kami. Nag-anak pa kayo? Wala nga po eh. Hindi na mabuti. Ah, Pero at oo, least, sinasabi ko lang dahil adapt. kahit at the age of 43, pwede ka pang magkaroon ng magiging jowa. Ayan. Mapapangasawa. Oo. May kilala ako, 60 years old. Oo. 60 years old, kinasal pa. 60! Ah, Babae oo. to, Ganun babae. naman talaga. Mm. Ayun. Oo. So, yun. So, yung, kasi kapag nag-adapt kasi kailangan ng emotional readiness. Yes, yes. On her case, hindi pa niya yun siguro naiisip dahil kasi yung panahon naman natin, ang bilis, yung 32, parang Opo. bata-bata pa, di ba? Oo. So parang nakakairita kasi naiirita siya sa father niya. Ba't nag-suggest ako ganun eh? Eh, parang nga namang sinabi naman, hindi ka na magkakanak, hindi ka na mag-aasawa. Kaya kailangan mag-adapt ka na. So Oy, ngayon, maaari na ulitin na naman ng father niya mm, yon para hindi na siya mairita, magalit. oo. Ganito na lang gawin niya. Explain niya sa father niya yung process ng adoption. Kasi Oo. yung process ng adoption, personal mo yan na aasikasuhin. Kagaya ng client ko, ma-absent siya, nagpapa-assess siya. Tapos yung mga documents na i-prepare, tapos yung magagastos ka rin. Oo. Gagastos ka rin dyan. Mm, Kasi yung screening, tapos yung placement, to the finalization of your adoption, yung oo. ng bata. Malaking, ano yun, mahaba rin naman na proseso yun. Oo. Maglilib ka sa trabaho mo. Tapos yun nga, kailangan, hindi lang ikaw ang emotionally ready. Pati rin yung father mo, baka sa kanya, madali, ano lang yun, hindi na kailangan Oo. yun. Yung mga pinsan nila, lalong-lalo na siya, kailangan siya emotionally ready. Kasi isa pa kasi, yung nakita niya na ministry to kasi she will be having a child not from her womb Oo. but from her heart. Oo, from her heart. Pero Oo, ito, oo. itong sitwasyon ng Mm-mm. ating listener, mukhang ayaw niya Mm-mm. naman na mag-adapt dahil Oo, hindi. maasa siyang magkakaasawa. Mga tatay Mm-mm. kasi, tatay naman, huwag niyo namang, parang nawalan na kayo ng pag-asa na pag-asa pa anak niyo naman. Pero kabagay, nagtaka din ako kay tatay. Bakit hindi Ah. inireto sa isang lalaki? Ba't, ba't pag-adapt ang inisip? Okay din kayo, daddy, ah. Eh, Hindi po pwede rin na kung pwede rin na
nakikita niya rin siguro sa anak niya na na kailangan niya ng someone na parang nurture. Nakita rin siguro niya na very nurturing person yung anak niya. Oo. So, maaari kaya niya sinuggest. Ngayon, malay mo, pag-pray mo yung sarili mo. Baka piniprepare ka ng Diyos para diyan. Di Pwede. ba? Pero pwede rin baka magka-jowa Pwede. naman siya. Diba? Ayun. Mm, Alin nga ba yung direction sa kanya? Nako, mukhang kailangan ng marubduban at personal na counseling ito para makita yung tunay na direction niya, mm, no? Kasi yung mga bagay na ganyan, hindi ka mm. basta-basta magde-decide. Pero andiyan naman ang biyaya ng Diyos lagi, ano? Kung alin man, Oo. andun yung guarantee, di ba, Ate Cleo? Oo. Kahit alin ang piliin mong direksyon, Mm, yung biyaya ng Diyos ay naandun pa rin. mm. Kahit alin yung Oo. Oo. minsan mali, minsan tama ang ating desisyon, pero hindi mo masisira yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Yun ang kagandahan doon kay Lord, ano? Si Lord talaga. Hindi mo ma Mm. hindi mo maunahan, hindi mo masisira yung gusto niya sa iyo at laging mabuti yung kanyang gusto sa iyo. Wow, Lord, thank you. Ayun. Ay ano, Mm. pagka kunwari, ako naisip ko, sigurado ko, etong 32 na to, pwede pa yan, di ba, Ate Cleo? Pwede pa magkaasawa yan, di ba, Ate Cleo? Oo. Oo. Pwede pa. At pwede rin siya Pwede pa. mag-anak kung gusto niya, mag-adapt. Pwede pa rin siya magkaanak. Oo. Hmm, Oo. Mm. gusto niya. Magkakaanak pa yung ganyang age. Opo, at pwede rin siya mag-adapt kung gusto niya. Yun. Well, nako, Mm. Mm. ang sarap naman nung ganung pakiramdam na gusto magkaroon ng anak. Yan. Gusto rin magkaroon ng asawa. Yan yun. Pag-pray namin kayo, ha? Ito na, isa namang question ng ating listener, sabi niya, sa aming family, yung kapatid ko lang ang nakapagtapos ng college. Pero may magandang work ang papa ko. Ako naman po ay office clerk, pero pakiramdam ko ay minamaliit kami paminsan ng kapatid ko dahil siya lang ang nakatapos at malaki ang kinikita. Paano po namin to i-handle? Ayan, ako, mga nakapagtapos versus hindi nakapagtapos, nga ganun. Eh, wala naman sa tapos-tapos yun, eh, ano? Sige nga, Ate Oo Clay, nga. ano bang ating, O, ah, yung parang yung caller natin, meron siyang projection ng yan. insecurity Opo, yan. na parang ipinalalabas niya na meron siyang insecurity doon sa brother niya kasi nga naman, syempre kung mas malaki kita, mas Yan. nakapag-aral ng mas mataas, at saka syempre siguro yung paborito ng tatay niya, maaari na ganun. So meron sila na insecurity sa kanya. So, para maalis yon o para Oo. wala silang feeling ng ngit-ngit, inggit, pwede na wag mo ikumpara yung sarili nyo sa kanya. Kasi iba naman yung talents, yung Mm. skills, yung abilities na binigay sa kapatid mo. At saka, the more you have talents, skills, and abilities, mas malaking responsibilidad yung katumbas niyan. At Mm. saka, di ba, sabi ng Lord, meron yun sa Psalms 139, Yeah. yung you are fearfully and wonderfully made by God. Your frame was not hidden from me when you were woven in the darkness. Ibig sabihin, kilalang-kilala niya tayo, yung traits natin, yung Oo. kakayanan natin. So, meron siyang ibinigay para sa iyo na mga skills, talents, and abilities na kakaiba doon sa brother niya, sa brother Yes. ninyo. Oo. Yun. Ay, Mm-mm. naku, ang dami kong kakilala. At marami na rin ngayon, mga hindi nakapagtapos. Pero Oo. maganda ang kanilang nagagawa. Meron silang maayos na disenteng kita sa kanilang trabaho. At sa Mm. palagay ko, kung ang isang pamilya ay pera-pera ang pamantayan, eh, magkakaaway kayo. Depende na, palakihan ng pera yan. So, Mm. sana yung mga pamilya natin ay hindi pera-pera ang maging pamantayan sa buhay. Eh kayo, Ate Cleo, ito, ipasok natin yung Oo. values nyo dyan, yung values formation. Ano ang magandang pamantayan
at patakaran sa bahay patungkol diyan. Ayun. Ganito, declare blessing. Declare blessing. Mag-declare ka ng blessing sa kapatid mo. Maganda Yan. yon. Kasi sabi nga, life and death is in the power of our tongue. So mag-declare ka ng blessing sa kanya. Ano Oo. ba yung pag-declare ng blessing? Ano ba ibig sabihin niyan? O pwede na, yun yung ibig sabihin na you speak well about your brother. You be generous with good words sa kanya, Yes. empower him so that he can live his life well. We have to encourage him para maayos lalo yung buhay niya. Ngayon, pag nag-declare ka ng blessing, lalo siya na bless, ganun din siya magde-declare din ng blessing sa iyo. At saka, you are not going to, magandang patakaran din na nagde-declare ka ng blessing sa kanya, sa sarili mo din. Para meron kayong culture of blessing na Yan. nag-emanate, na lumalabas at kultura ng pamilya nyo. Kaysa inggit at ngit-ngit, di ba? Oh, tama po. O nga, Yun, no? isang magandang rules yun. Sa bahay po pwede yun gawin. Magbigay blessing. Oo. Kasi yun naman talaga. Gusto natin umuwi tayo sa bahay. Blessing ang natatanggap. Ay, ang sarap Mm-mm. nun. Ang sarap-sarap Mm-mm. nun. Naku, gawin nyo yan. Wag pataasan ng pera. Wag palakihan ng nagawa. Na, Mm-mm. alala ko nun eh. Tapos po pwede rin na yung i-accept niya kung ano yung nandun sa kanya na binigay ng Diyos, kakayahan niya, talent, Oh, skills. Kasi pagka i-develop niya yon, nilinang niya sa sarili niya, maraming open doors. Baka oo. nga mas mahigitan niya pa yung brother niya eh. Baka naiisip niya na wala. Yung binigay sa akin ni Lord, wala naman. Di naman mahalaga. Ganun. Parang, Mm. parang, Kasi nga, kinukumpara niya yun eh. Kinukumpara niya kasi yung sarili niya sa brother niya. So, pero oh, pag nakita niya, marunong siya magpasalamat sa Panginoon, isa rin rules yun eh, yung dapat grateful ka sa oo. sarili mo kung ano yung mga binigay sa iyo ng Panginoon. Oo. At Yun. napapalawig yon kapag tayo'y naging Mm-mm. mapagpasalamat sa kung ano ang ating natamo mula sa Diyos dahil yun Mm-mm. ay oportunidad ng maunlad na buhay. Bagay, ano? Kung merong mga taong mayaman at madaming pera pero malungkot naman ang Mm-mm. relasyon, di naman maganda pakikita Oo. mo, para ano pa yung pera mo, di ba? Oh, sabi nga Oo. din sa Bible mas mainam pa na mayroong ikaw ay nasa isang munting tahanan pero may kapayapaan kaysa sa malaki Mm. batong bahay pero kayo naman ay nag-aaway. Di ba Mm-mm. Mm-mm. may kasabihan tayo sa Pilipino, di bali ng kubo ang nakatira ay tao kaysa naman sa Oo. mansyon ang nakatira ay kwago. Mm-mm. May Mm-mm. kasabihan tayo ganun. Pero talaga, napaka-importante nun. Ay, Oo. kaagapay, Sige. mga kaagapay, nako, bantay-bantay sa ating mga kinikilalang importante. Ang importante, hindi laging pera, hindi lagi yung kita, Mm-mm. hindi yung merong kakayahan. Hindi yun ang laging pamantayan ng kung ano mahalaga sa buhay. Pagka nakilala niyo ang Panginoon, hindi yung iyong kakayahan o kung ano meron ka, hindi yung material ang nagiging mahalaga. At makikita nyo kung paano magmahal ang Diyos, andoon ang tunay na pagpapahalaga. Pinapahalaga mo tao, pinapahalaga mo relasyon ninyo. Yung bang tipong kung ano ang makikita mo sa langit, iyon ang pahalagahan nyo. Nako, Ate Where Claire. your treasure is, there your heart be also. Yan, totoo po. Kung nasaan ang inyong puso. Ayan. Nako, mga kapatid, bantay-bantay po ano, lalo na sa ating mga kaagapay. Paring Ate Mila Pascua, paring Ed Dalagan, Ronald Jobera, Juliet Adrada, Markim Almazan, Aricel Nicole, Helen Alay, Mary Ann Soriano, Jovita Lenyosa, Estela Razon, Emma Bentores, Cecil De Vera, Morris Ramos, Flo Herona, Armando Arellano, LB Mendoza, Totong Vilan, Mount Calvary Baptist Church sa Tayug, Pangasinan. Perlita Hinahon Novelo, si Jose Gallardo, Cherry Cadelina, Lel Olarve, Peter Lin Sanchez, Perlita Patiu,
Nieves Amoroso, Edmond Garcia, Jemmy Lucas, Ronald Young, ayan, si Maria Jocelyn Hesita, Reza Mendoza, Lani Gemar, Lucena Buhatin, Glenny Cotinedo, and Eufrosina Bernardino, Emmy Teodoro, Floserfida Gadia. Wow! Ako, ang dami-dami pa. Baka hindi ko mabati lahat. Pero maligayang bati sa mga taong nagbe-birthday ngayong August. Oy, August Ortile, kamusta ka na? Kung nakikinig ka, hello, August Ortile, birthday mo na bukas. Ayan. Hello, magandang gabi. Ayan, happy birthday. Well, Ate Cleo, ito pa isang question ng ating listener. Sabi niya, Teka, sandali. Pwedeng batiin si Ella. Nasa ayun, US siya. Friend ay ko Ella. siya. Social worker, Ella Parana. Social worker siya dati noon dito. Nagpunta siya noon ng US. At saka pala yung pamangkin ko sa France, si Iman, si Ria, at saka yung mother Yan. nila, si Miriam. Ayun. Yan. Yan, nako, international talaga tayo. Kaya pabati din kay do sa mga kasama natin dyan sa California. Si Pastor Tito Falguera, hello. Kamusta po kayo? And mga kasama natin dyan sa Canada, si Miss Caroline Ruar, tsaka ayan, thank you very much sa inyo sa pagpapaunlak. Si kasama din sa US, kasama si Doktora Sara Bersenio, tsaka si Attorney Sara Bersenio, tsaka si Dr. Arnie Bersenio, kasama ang isang anak na si ano nga ba pangalan na? Nakalimutan ko na, si Charles. Oh, anyway, ayan. Mga magandang gabi sa inyo listening diyan sa United States. Hello. Ay, eto. Ang tanong ng ating listener ay ito. Matagal po naming hindi nakasama sa bahay si Papa. Dahil naghiwalay sila ni Mama. 1 year ago, namatay na po si Mama at pinauwi na namin siya sa bahay para may makasama kami. Pero malayo po ang loob sa kanya ng mga kapatid ko at madalas binabastos. Teenager pa po ang mga kapatid ko. Minsan ko na silang pinagsabihan pero tuloy pa rin sa ganun. Paano po kaya ang tamang approach sa mga teenager para mapasunod sila? Ayan, nako, challenge ito. Mga teenager, at siguro may bit-bit na sama ng loob dahil hindi nila naramdaman yung pagiging tatay ng kanyang ama. Dahil lumayo pa eh. Pero ngayon, bumalik naman na. Wow! Oo. Bigat, bigat. Sige nga, Ate Cleo, ano po ang magandang gawin sa ganitong So, sitwasyon? napakahirap yun sa both part, no? Sa father at saka sa mga kapatid niya. Kasi yung Opo. mga kapatid niya, close na yung heart nila sa tatay nila eh. Oo nga. Nararamdaman, oo, kasi nga nawala siya, so walang relationship, wala ding bonding. So nakikita nila yung tatay nila parang stranger lang doon Oo. sa bahay nila. Kasi during that time na siguro nung kailangan siya, wala siya. Kailangan nila yung strength niya, yung power, authority niya, wala siya. Ngayon, bumalik na siya sa kanila, walang relationship, walang bonding. Walang Ngayon, on her influence. part, Yun. oo. Yun yung, ngayon, he is suffering the consequences. Kaya lang meron siyang anak na nakakaintindi sa kanya sa mabuti yun. Doon sa anak na yun na nakakaintindi, ang pwede niyang gawin, ipanalangin niya isa-isa itong mga teenager niyang kapatid. Hipuin ng Panginoon yung puso nilang bawat isa sila na magkaroon sila, mag-release ng forgiveness sa father at matanggap yung tatay na maging acceptable siya doon sa household. Oo. Ngayon, syempre it takes time na ipapanalangin sila isa-isa, ilay hands mo Yes. habang natutulog. Ngayon, kung pwede rin na, kunwari, habang on the process sila ta ganun, kung pwede rin siya mag-come up with an open dialogue with with her siblings. Yeah. Paano yun? Kuha siya ng isang time, place, na kung saan itong mga kapatid niya po pwedeng mag-vent out, Oo. maglabas ng anumang Tama na galit, loob. sama ng loob, oo. Tapos ang gagawin niya, makikinig lang siya, wag niyang pagalitan, wag niyang sisihin, basta Mm. walang judgment, Oo. pakinggan lang niya. Kaya Yun, lang, mga ganun. kaya lang Ate Cleo, ang nagiging kalakaran, kapag yung teenager ay naglabas ng kanilang damdamin, parang
yun na yung pamantayan. Yun na, kung ano yung nilabas nila, yun na. Kailangan, kasi ang tamang pakikipag-usap at paglalabas ng damdamin ay mayroong pagkilala na mayroong pamantayang dapat sundin, hindi yung pamantayan ng sarili lang. Kasi Mm. parang nararamdaman, madalas, yung mga sa mga school na nag-open forum, mga nagbibigay ng Mm. kanya-kanya, parang yun na yung ginagawang sense nila ng pagka sinabi nila, dapat yun na yung masunod. Hindi eh. Mm. Paano ko ba, Ate Cleo, na makapaglalabas ako ng damdamin ko, pero sumusunod pa rin ako sa isang pamantayan sa bahay? Mm. So, yung sa kanya, yung kapatid na babae na panganay na nakakaintindi doon sa father niya, di ba magkakaroon sila ng open dialogue. So, Mm. bago yun, meron na siyang clear and consistent set of rules na gagawin bago siya makipag-usap. Nandun yung mga rules, tapos kailangan dun sa gagawing rules na yon, habang pino-formulate niya yon, habang sinasaayos niya, kasama rin yung mga kapatid niya na nag na na nandoon na gumagawa ng rules na yun para meron silang consensus. Tapos meron din silang ownership. So para pag nagkaroon na sila ng open dialogue, may clear and consistent rules na silang sinusunod. Ngayon, pwede rin na in that particular situation nila, kung Christian sila, believer, pwede rin siyang kumuha ng mga panuntunan sa Bible on Ayan. that particular situation or problem. Ngayon, kung nahihirapan siya, pwede silang kumuha ng outside support. Yan. Pwedeng mag-seek sila ng professional help. Ngayon, para sa kanya, yung ate, para din sa mga siblings niya na teenager, at saka Ah, para din doon sa tatay nila. Para magkaroon ng pagpapaliwanag ng oh. maayos. Mm. Ito, Ate Cleo, na maganda sa Panginoon, ano? Kapag Mm. nagsalita ng pamantayan ng Diyos, ito'y pamantayan na pinasusunod sa buong komunidad. Gaya Mm. ginawa niya sa bayang Israel. Binigyan niya ng laws, binigyan niya ng commandments, at yun yung mga nagiging standard para sa lahat. Kaya kapag tayo ay Mm. nagsalita, kapag tayo ay merong hinaing, pinapakinggan din naman tayo ng komunidad. Pero yung standard ay sa Panginoon pa rin. Kaya Oo. sana matutunan ng mga teenager na to na ang standard ay hindi yung sarili nating damdamin. Ang standard ay nasa Mm. Panginoon pa rin. At kaya, nako, Mm. Lord, mga kapatid, mga kaagapay, huwag niyong kakalimutan, parte ng ating komunidad ang mabubuhay tayo sa pamamagitan ng pamantayan ng Diyos. Dahil hindi lang tayo Mm. nabubuhay sa pera o sa pagkain lang, kundi sa bawat salita na binibigay ng Panginoon. Nako, Oo. Pagkatapos isa ding dagdag yung, kunwari okay na sila, napagpaliwanagan na, pwede rin na they will come up with a time together. yan. Yung time togetherness. Ano ba yung time togetherness? That is a concerted effort na they will do activities, whether it is informal or informal activities, na Uh, pwede nilang gawin mag-anak. Ngayon, paano ba yun? O yan, kagaya ng celebration during important occasions, or affirming or showing appreciation. Kunwari, affirm mo yung accomplishment ng mga kapatid, kaya mag-show din appreciation through hugging. yan. Tapos yung father, kasi okay naman na, pwede na rin yung father mag-ask na rin ng forgiveness sa mga anak niya. Mm, Tapos make it consistent na meron silang time together. mm, Time together, na magkaroon sila niyan para they are going to build good memories. Kasi pag merong good memories, that is what we call RF. Sa aming mga therapies, we call it RF, reinforcement factor or resilience yan. factor. Resilience factor, Yun, yan. oo. Yun yung resilience factor na nagbibigay ng strength sa family. Yung mga memories na yon, nakaka-build siya para yung mga arrows sa buhay sa pamilya na may bend. Tapos yun din yung factor para um, or a tool for the family not to break apart. Ayan, Yung ayan. mga good memories, building good memories with loved ones. Amen, ayan. Mhm. Nako,
mga kaagapay, mga teenagers, yung mga nakikinig na teenagers yan. O kung hindi man kayo nakikinig, mga magulang, ay pakinggan nyo po maigi. Kailangan marinig ang damdamin ng mga teenager, pero hindi yon. Mm-mm. Mm-mm. Kailangan maging malinaw na hindi yung damdamin ng pamantayan sa Oo. pamumuhay, sa bahay, sa kapwa, sa pamilya. Dahil ang ating bansa ay maraming impluwensya na ng labas, mga banyagang. Mm-mm. Alam niyo yun, yung nadadala na natin yung pamantayan na balahurain o bastusin ng mga nakakatanda. Kasi sa iba, ganun na din eh. Yung ba magkanya-kanya na Mm-mm. lang, wala kang impluwensya sa akin, hindi ka na importante, bye-bye, ganun. And nako, ay, may isa pa akong tanong, kaya lang medyo short. Ito pero tingnan natin to, no? Isang short na question kasi ganito daw yung sitwasyon niya. At ito dahil meron ng mga yung mga bagong pamantayan ng mga bata ngayon ganito na. Ito yung tanong niya. Paano ko po tutulungan ng anak ko? Hindi kumakain at pumapasok sa work. Nang kinausap ko, inamin niyang they had sex ng office mate niya na may girlfriend na pala. Nalaman ng GF niya and then pinili ng lalaki yung GF. Iniwan siya kahit may nangyari na sa kanila. Yan ang nagpapabagsak sa anak ko. Ano po ang pwede kong ipayo sa kanya? Ito yung sinasabi nating komplikadong buhay dahil kasi nagsasariling pamantayan ng mga tao, hindi na Mm-mm. isinusunod yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Mas mainam sana, kaya lang hindi na winner Mm-mm. yun. Paano po ang gagawin dito? Mm-mm. Yung situation ng mother is very complicated and Yeah, complex, no? So, pero, however, there is a possibility of healing and moving on sa anak niya. yeah, Anong pwedeng gawin? So, unang-una, yun nga, the power of prayer. The power of prayer for the two of them to accept the situation. Kasi mahirap din, oo, whether the mother like it or not, affected din siya sa oo, yes. nangyari sa anak niya. Mm, Ngayon, yung anak din niya ma-accept yung nangyari na yun para magkaroon siya ng freedom from imprisonment dun sa emotional captivity na yun, na abandonment, yes. rejection, tsaka helplessness. Ang hirap Oo, kaya tanggapin yan. No, ang hirap kaya niyan, talagang lugmok ka dyan. oo, Ngayon, bilang mother, diyan ka sa tabi niya, hayaan mo lang siya umiyak, hayaan mo lang siyang sabi ko ano yung na-experience niya, wag mo siyang i-judge. Wag mo lang din siyang sisingin. Diyan. Kasi oo, kung kasi meron din oo. oo. Mahirap din yung sitwasyon niya. Alam niya nagkamali siya eh. Pero parang ang Mm-mm. pakiramdam niya siguro hindi na siya makakabangon sa pagkakamali eh. Pwede pa naman, ano po? Oo. Pwede pa. Ngayon, siyempre, pagka nasa ganyan sitwasyon, maraming negative self-talk yan. Yan. Ngayon, identify ng mother ko, ano ba yung mga negative self-talk na sinasabi niya sa sarili niya. Halimbawa, I am worthless. Wala na akong kwenta, wala nang magmamahal sa akin. Pag na-identify ng mother yun, take it as palitan niya yun ng mga coping statements. Pwede Yan. niya sabihin, meron pa anak, may pag-asa ka pa. Makakakita ka pa ng mas higit sa kanya. Yung mga Pwede pang ganun. maitama. Ayun. Sige po, Mm-mm. Ate Cleo, ipag-pray po natin ang ating mga listeners at bigyan ng Mm-mm. pagkakataon bawat isang makapagbalikan sa Panginoon. Sige po, please pray for our listeners. Uh-uh. Heavenly Father, thank you, Lord, for the opportunities that you have given us, Lord, to hear and to somehow give some recommendations, suggestions kung anong pwedeng gawin doon sa mga problem that bothers them. Lord, thank you because you are God who hears them. You are God who is in full control of everything, oh Lord. Lord, you know their situations, you know the heaviness of the burdens that they are carrying. But thank you because we have a God who is in full control of everything. We have a God who is our Jehovah Rapha, the God who heals the emotional concerns, the emotional captivity that holds our listeners. Father, in the name of Jesus, we entrust everything into your hands. And I pray, Lord, doon po sa mga may katulad na problema na nakikinig sa gabing ito. Panginoon, bigyan mo po sila ng enlightenment. Gamitin mo po yung aming suggestions, recommendations, para, Lord, makamove on din sila sa anumang sitwasyon na katulad ng ganitong
mga ipinresent sa amin ngayong gabi. Panginoon, salamat Lord, at dalangin po namin Lord God na maabot Panginoon ng radio program na ito, yung mga tao Lord na nangangailangan ng solusyon sa kanilang mga problema na kinakaharap. Yes, po. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. And we entrust to you everything. We entrust to you this program, Lord. I pray that it will reach out for more people, it will help more people, and you will empower them, Father God. Lord, I just praise you and thank you, Lord God, for this opportunity, oh Lord. In Jesus' name, amen. 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 Thank you for that inspiring prayer. Ay, Ate Cleo, salamat sa availability nyo. Ay, baka merong gusto magpa-counseling sa inyo. Paano ko kayo makakontakt? Pwede akong i-email sa drcleofair51@gmail.com or pwede rin akong tawagan sa 0976-117-2488. Okay. Ayan, pwede nyo i-rewind para makuha yung phone number niya. Pwede rin sa drcleofair51@gmail.com. Small letters lahat, one word. drcleofair51. Wow! Thank you very much, Ate Cleo. Daming naitulong sa atin ito na ating mga listeners. And sana kung kayo ay mayroong mga ganitong concern, lalo yung last nating listener, sana maka-contact ka sa PACC for counseling. The Philippine Association for Christian Counselors, ang website ay philac.org. philacc.org. Ayan. Well, mga kapatid, mga kaagapay, ayan, thank you very much sa ating guest, si Ate Cleo. At salamat din sa mga on-duty nating mga kasamang engineer. Sa Bukawi Transmitter site, si Prodtech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Benjo Morano, at ang RTV team sila Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, Jabez Mancio. Ang ating engineer on duty ay si Angelo Menor at JB Tabua. Siyempre, ang PA natin, si Ate Kayla Escalante. And yan, thank you very much sa inyong pagtulong. Ate Cleo, God bless po sa inyo, ha? At pagpalain kayo, lalo pa ng Panginoon sa lahat ng ito. Kayo naman, mga kaagapay natin, salamat sa inyong pakikinig at patuloy tayong mananatili sa Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. Araw-araw po yan at tayo magkikita muli next Friday. Ito si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. Kasama ko si Ate Cleo Palak at siya ay magiging guest natin next time sana, no? Alright, and I hope to be able to see you again. Okay. Sa lahat ng mga nakikinig, mga kagapay, yeah. God bless, Ate Cleo. Bye-bye. Bye-bye, mga kagapay. Take care. At pagpapala po sa inyo lagi. Keep bringing your questions and we'll answer them for you. God bless. God bless. Yes, tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas dito sa FEBC, Far East Broadcasting Company. Take care. Bye-bye. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.